Maligayang pagdating sa isang mundo kung saan ang dilim ay nagtatago ng lihim. Ang hangin ay nagdadala ng bulong at ang bawat kwento ay mayroong misteryong naghihintay na mabunyag. Dito sa boses ng lagim, hatid namin ng mga nakakakilabot na kwento, kababalaghan, at misteryong magpapaisip sa iyo kung totoo nga ba ang iyong nakikita. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng hindi maipaliwanag? Ang kamay sa bintana. Noong 2011, may isang dalagang pangalang Ara, 19 years old, na lumipat sa dorm malapit sa universidad sa Baguio. Ang dorm ay luma at yari sa kahoy, pero mura, kaya perfect para sa estudyanteng tipid. Sa unang linggo, maayos naman, tahimik, malamig, at halos puno ng nature sa paligid. Pero ang kwarto ni Ara ay may isang kakaiba. Isang maliit na bintana na nakaharap sa kagubatan. Hindi ito gaanong pinapansin ni Ara hanggang isang gabi. Ang unang paglabas ng kamay. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Ara dahil sa malamig na hangin. Akala niya may bumukas na bintana. Pagtingin niya, nakasara naman. Pero ang hindi niya agad napansin ay ito. Sa labas ng bintana, may kamay na nakaangat. Payat, mahaba ang daliri. Kumikilos ng dahan-dahan para bang kumakaway papasok. Napatalon siya at napasigaw. Pagkurap niya ay nawala ito. Ang akala niya ay namamalikmata lang siya. Ang pangalawa. Kinabukasan, nagkwento siya sa roommate niyang si Jenna. Pero si Jenna natawa lang. Baka napupuyat ka lang, sabi nito. Pero kagabi, pagdalaw ulit ng 2:00, may narinig na naman siyang may hinang kaluskos sa bintana. Nang lumingon siya, muntik nang tumigil ang tibok ng puso niya. Hindi na kamay ang nakita niya ngayon. Mukha na. Walang mata, puro balat. At nakadiin ang noo nito sa salamin na para bang may sinusubukang pakinggan. Sobrang lakas ng sigaw ni Ara, kaya nagising ang lahat. Pagdating nila sa kwarto, nakasara ang bintana. Walang bakas ng tao. Walang kahit anong marka. Ang tunay na nangyari. Kinabukasan, nagpasama si Ara sa caretaker ng dorm. Sa sobrang kaba niya, gusto na niyang lumipat agad. Nang masilip ng caretaker ang bintana, bigla nitong tinanong si Ara. Anong oras mo siya nakita? Around 2 a.m. po, sagot niya. Napahawak sa sentido ang caretaker. Halatang nag-aalangang magsalita. Hanggang sa sinabi niya, yan din ang oras noong nahulog yung estudyanteng nakatira dito dati. Saktong sa bintana na yan siya huling nakita. Kumakatok, humihingi ng tulong. Pero sarado yung bintana nun eh. Hindi siya nabuksan ng roommate niya. Nanlamig si Ara. Tuwing anong araw daw nangyayari yun? Tanong niya. Huminga ng malalim ang caretaker. Tuwing death anniversary niya. Kahapon. Tumango ang caretaker.
Akala ni Ara tapos na. Lumipat si Ara ng kwarto pagtapos nun. Mas maliwanag at hindi nakaharap sa gubat. Pero isang gabi, bandang 2:00, habang nakahiga siyang nakaharap sa pader, nakarinig siya ng mahina, mabagal, pamilyar na tunog. Pero hindi galing sa pinto, hindi galing sa bintana. Galing ito sa likod ng headboard ng kama niya. May mga kwento ka bang nakakakilabot o karanasang nakakatakot? Maaari mo kaming i-message sa aming Facebook page o TikTok account. Pwede mo rin kaming i-email. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell button para laging updated sa aming mga pinakabagong episode. Hanggang sa muli, salamat!